Hi guys, welcome back to my channel. Kaka-start na nga lang pala uli ng 2 ship namin. So makakapahinga na tayo. May bibilin lang ako sa Costco. Medyo makalat lang dito sa kwarto. Kasi gusto ko nga palang i-shout out ang Timo sa pagpapadala sa akin itong mga product na to. Yan. May mga car accessories silang pinadala sa akin na kailangan ko pa siyang gawa ng video. Salamat nga pala Timo sa pagpapadala sa akin itong mga car accessories na to. And dun sa mga ibang nag-sponsor po dito sa ating channel, maraming salamat po. At kahit papano nagtiwala kayo na i-promote ko yung mga product at yung mga partnership na ino-offer niya sa akin. Maraming salamat po. So today guys, pupunta lang muna ako ng Costco kasi may bibilin lang ako. And dito nga din pala sa Apollo Scooters, yan. Thank you nga pala sa pagpapadala sa akin itong scooter na to. So ngayon ay medyo maulan lang, di natin nagagamit. Yan, medyo uminit na. Mamaya pa naman yung pasok ko. So sabi ko makapag Costco muna kasi bibili sana ako ng tinapay. Then may gusto sana akong gawa ng content kasi ang dami nang nagtatanong nito. Actually matagal nang tanong to eh. Paulit-ulit na lang na tanong sa akin to eh. Hindi ko nga lang nagagawa ng content regarding dito sa mga dumarami na mga content creator dito sa Canada. Sabi nga nila sobrang dami na. Kasi dati po nung dumating po ako dito, wala pong masyadong vlogger ako napapanood. Meron ilan-ilan lang. Unlike ngayon na talagang as in napakarami. Parang halos lahat na ata ng dumarating dito sa Canada nagiging vlogger. Matagal na kasing mga nagtatanong sa akin to, and then ngayon ko lang naisipang gawa ng vlog. Nagsunod-sunod na kasi yung comment ng mga nung last week, and then sabi nga nito ni Tonton4798, may tanong ako pre, bakit pagdating ng Canada nagiging vlogger ang karamihan sa kababayan natin, which is sa Taiwan or sa ibang country na pinanggalingan, hindi naman sila vlogger. And then sabi naman nito ni Miss Pechay 7310, yan ang maganda po. Sabi ko nga lahat na ata nang nakakapunta ng Canada nagiging vlogger. Sabi niya ganon. Well, ang totoo po kasi niyan, ito ma-share ko na lang sa inyo. Nung time na nag-a-apply pala ako pa Canada, kukunti pa lang po yung mga nasusubaybayan kong vlogger. Mabibilang pa lang sa daliri ko yung talagang sinusubaybayan kong vlogger. Although marami-rami na rin naman dati, pero unlike ngayon na talagang sobrang dami na halos ng vlogger dito. Especially nung nagkaroon ng monetization sa Facebook Reels. Dati kasi wala pang monetization sa Facebook Reels. Then lumabas yung Facebook Reels. Kung matatandaan nyo, lahat ata ng kaibigan nyo sa Facebook naging vlogger na. Even ako napansin ko yun sa Facebook ko. Lahat na lang ata nung mga friends ko sa friends list ko sa Facebook nagre-reels. Kahit na anong kalukuhan, kahit na anong kinain na, lahat pinakita na, inilabas na lahat ng kaluluwa. Yung mga sumasayo kahit na kaliwaan pa, ganun. Lahat na lang ginawa nila kasi sa pag-asang alam nila kikita sila pag naggumawa sila ng mga ganong content. Kaya lang yung iba kinalaunan tumigil din kasi hindi nga nag-workout. Kasi akala nung iba easy money kapag gumawa ka ng mga vlog ng content. Totoo po yung sinabi nitong dalawang mga nag-comment na bakit lahat ng dumarating ng kababayan nating Pilipino is nagiging vlogger. Well, ang dami ko pong kakilala na dumarating dito. Actually, yung iba wala pa. Nagpaplano na kagad pagdating daw nila ng Canada, gagawa sila ng vlog, magbablog sila. Yung iba talagang pinilit nila pero hindi tumagal, nawala na rin. Yung iba naman plano pagdating dito magbablog pero pagdating dito na tinamaan na ng realidad na trabaho, pagod, bahay, uwi, bahay, trabaho. So wala nang time, hindi na nila nagawa. Dahil unang-una iniisip po nila ito na-share sa akin to nung mga nangangarap maging vlogger pagdating dito sa Canada. Unang-una daw, ang ganda daw ipanghikayat nung snow. Pangalawa, Canada is maraming nangangarap makarating sa Canada. So, iniisip nila na magkiklik kagad pag naging vlogger sila dito. So, maraming manonood kasi maraming interesado makarating ng Canada. And then yung iba naman,
iniisip kikita kagad sila ng pera pag gumawa sila ng vlog about Canada, which is para sa akin po ha. Unang-una kasi po, pag hindi mo gusto yung ginagawa mo at sasabay ka lang dun sa uso or makikisabay ka lang dahil nakikiuso ka lang, to wala sa puso yung ginagawa mo at ang iniisip mo talaga ay pera, pera, pera. Gusto mong kumita, gusto mong gumawa ng vlog dahil gusto mong kumita ng pera. Para sa akin po, wag nyo na lang ituloy. Kasi ang dami po dito, since nung nag-start po ako mag-vlog at nakita na lang medyo umaangat na po yung subscribers ko, may ilan po dito sa mga paligid ko na nagpapaturo gumawa ng vlog. Ang unang sabi po nila sa akin, turuan mo akong mag-vlog para kumita. Ano pong nangyari? Sa totoo lang po, hindi po 80%, hindi po 90%, 100% po dun sa lahat na nagsabi sa akin na Perds, turuan mo akong mag-vlog, gusto kong kumita ng pera. Wala pong nagtagumpay. Totoo po yun. Kasi iniisip po nila pera. Aminin ko po sa inyo, kumikita po ako sa vlog, may pumapasok po sa income ko at nagpapasalamat po ako sa inyong lahat ng subscriber and followers ko na nanonood until now, sumusuporta. Lahat po, kahit po yung mga bashers, pasasalamatan ko po kayo. So ito po, isi-share ko po sa inyo, paano po ba ako nag-start mag-vlog? Unang-una, nasa Taiwan pa lang po ako, gusto ko nang gumawa ng mga videos. Why? Para sa akin is memory. Gusto ko mag-share ng memories sa buhay ko na balang araw pwede kong balikan. Siyempre, una, inisip ko po, pera. Gusto kong kumita ng pera. Totoo yun. So, inisip ko, gusto ko magkapera. Pero dahil pera ang iniisip ko, hindi po nag-click. So, ang nangyari, hindi natuloy yung plano kong gumawa ng vlog. But, na-start ko na yung channel ko, that was 2019. Pero 2019 lang na-start yung channel ko. Pero hindi ko naman po nalagyan ng mga videos. Ang plano ko that time, nagawing video sa Taiwan. Kasi po, dahil nasa Taiwan pa ako before, since 2012, 2015, gano'n, nadyan ako eh. So, noong 2015, gusto kong gumawa ng vlog pero hindi naman natuloy. Kasi ang ginagawa ko po sa Taiwan dati, nagbabuy and sell po ako. Makakakita ko ng mga bigla ang binebenta ng mga Taiwanese na mga mura, brand new and hindi pa na open box. So bibiling ko siya ng mura, dadayuhin ko siya all over Taiwan, sa Taipei, kung saan sana po ako nakakarating. Ikot ko yung Taiwan eh. Bibiling ko siya, iuwi ko, ibabay and sell ko, nabebenta, kumikita po ako. So nadala ko po yun dito kasi kung matagal na po kayo dito sa channel ko, kung ano-ano pong binebenta ko, alam nyo po yan, no, matatagal na dito. Hindi po ako nahihiya, rumaraket po ako, talagang binibili ko cash, tapos binebenta ko sa ibang tao. Ngayon, dahil sa ginagawa kong ganun sa Taiwan, so kung saan sana ako nakakarating ng Taiwan, so madami akong nakitang mga sale. So ang Pilipino sa Taiwan mahilig po sa sale. So gusto nila updated sila, saan may sale, bibili ng murang sapatos, damit, etc. So yun yung mga gusto kong gawin vlog that time. Nasabi ko, gusto kong i-share sa kababayan natin, for sure maraming magiging interesado kasi dadayuhin nila. O sa Taipei may sale, o dito sa Taichung may sale, o dito sa ngayon. So yun yung gusto ko sanang gawin vlog. Hanggang sa nagplano ko makarating dito sa Canada, may ilang vlogger akong sinusubaybayan. Kasi po sa Taiwan ganito eh, pag ikaw papunta ka ng Canada, ang daming umahanga na kababayan natin na wow, ang galing, astig, paano ka nakarating, saan ka nag-apply, ganan. Ngayon, nakarating po ako ng Canada, inulan ako ng messages, paano makarating ng Canada, paano mag-apply ng Canada. Sabi ko, bakit hindi ko na lang siya gawa ng video? Kasi that time po, nung nag-apply pa lang ako dito, hindi vlogger yung mga mini-message ko, kundi yung taong nakarating na dito. So, yung pakiramdam po na nag-a-apply ako, may mga tinatanong akong tao na dito, tapos yung pakiramdam na nadededma ako, sabi ko, ba't ang suplado nito? Na-realize ko po yun na dito na ako na hindi pala deadma yun, hindi pala suplado yun, kundi busy na talaga tayo sa trabaho. So sa dami ng message ko, wala halos nagre-reply, may ilan-ilan lang. Kaya lang sa kasamaang palad po, yung from Taiwan na Pilipinong nakarating dito, 3 months lang namatay. Yun lang yung nag-iisang nagre-reply sa akin, namatay siya. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan niya, sumalangit na yung kaluluwa niya. Nalungkot ako noon kasi sabi ko, sa dami ng taong mini-message ko na nagre-reply doon sa mga tanong ko pag-apply pa Canada, namatay pa. So nalungkot din ako kasi parang naapektuhan ako. Sabi ko, pinangarap ng tao, sinubaybayan ko po kasi yung journey niya eh. From Taiwan, nagdespedida siya, nakarating siya ng Canada, tapos ilang buwan lang namatay siya. So pinadala yung bangkay niya sa Pilipinas. So kaya parang yun yung isang nagtulak sa akin
bakit hindi ko na lang i-share yung journey ko, buhay ko dito, yung mga nangyayari sa akin from the time na nakarating ako dito, yung mga pinagdaanan ko, yung mga nangyayari sa akin, good side, bad side, positive, negative. So para sa akin, ayoko po ng sugar coat. So hindi ko po siya hinahaluan ng kaya nga po sabi ko nga sa inyo, gusto ko lang ibigay sa inyo yung katotohanan. Naranasan kong maghanap ng LMIA, naranasan kong yung pagdaanan yung ganito ganan. Kaya lang hindi may iwasan, may mga basher pa rin na akala nila kung ano yung sinasabi ko, hindi ko na po sila masisisi. Karanasan ko po ito. Mas marunong pa po ba sila sa karanasan ko? Nung time na yun po kasi dumating ako dito is pandemic. So 14 days akong nasa hotel, wala akong ginawa kundi manood ng vlogs. So sabi ko, mag-start ako mag-vlog. So yung first vlog ko, marami nakapanood nun. 1 hour po yung video yon. So ang dami pa din, nanabot pa din ng 100,000 views. So nagpapasalamat po ako sa inyo nang shinare ko yung journey ko papunta dito sa Canada hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Hindi ko nga lang siya parang ika nga dyan ako 100% nakapokus sa vlog, na hindi ko po akalain natatangkilikin tayo ng mga kababayan natin Pilipino. This is to inspire, not to brag po. Kaya po ako na-inspire, sa totoo lang po. Kung pera-pera po ang pag-uusapan, totoo naman po na may pumapasok na income, which is nagpapasalamat po ko kay Lord at sa inyong mga nanonood. Pero sabi nga po nitong mga to, ito po kasi sa totoo lang yung walang katumbas na halaga. Kaya po ako nagpapatuloy. Kung madalas po tinatamad na ako, papagod, na-stress, wala akong maisip na content, pero nagpapatuloy po ako pag nakakabasa po ako ng mga ganitong klase ng message, ng comment na which is ilalagay ko po dito sa screen para po mabasa ninyo. Sabi nga po nito sa akin, natuwa ako, nakakita ko ng vlogger from Lucena kasi dyan din ako from Quezon. So kababayan ko pa. I like your contents, very informative, especially para dun sa mga gustong mag-Canada. Real talk kasi, kaya malaking tulong sa iba. God bless. Sabi ni Lloyd sa Adventure 2754. Salamat po. Sabi naman po nito ni Marky Gala 5653. Nice content sir. Tuloy nyo lang ang mga ganitong videos para maset ng maayos ang expectation ng mga nagpupunta sa Canada. Yung ibang vlogger kasi more on sugar coating. More power idol. Salamat po. Sabi naman nito ni Eplipo 0211. Kaya kuya, yung ibang vloggers nakakatawa, grabe, makayaya pumasok ng Canada as tourist dahil sa Seste o Ikesyo tourist din silang pumasok. Ngayon PR na, feeling ata nila same ang magiging kapalaran ng mga naiengganyo nila. Then pag nagka-problema na, di naman nila tutulungan. Salute sa you Kuya Perds and to other vloggers na totoo. At di talaga strongly sinasuggest ang tourist visa entry, lalo na kung talagang sa palaran or bahala na si Batman ang tourist. Sabi naman po nito ni Raul Canada 22. Tama ka po dyan Sir Perds. Ang tanong Sir Perds, sino ba ang bumubulong sa kanila na madali dito makakuha ng work as tourist visa sa Canada? Para po sa kalaman ng lahat, hindi po biro makakuha ng work dito, lalo na sa mga tourist visa. Napakahirap po, ulitin ko po, napakahirap lalo na dito sa BC. Sabi naman po nito ni Leng Mariano 6082, lahatin ko na. Ikaw Perds at si Chris Cosinero ang pinakatotoo sa lahat ng Pinoy vlogger sa Canada. Real life ang sinasabi nyo, enjoy watching your vlogs. Sabi naman nito ni May Lasaway 7566, ito ang vlogger na down to earth, real talk and not afraid to share his personal experience in life. And ito pang isa, dito po ako natuwa, nakakataba po ng puso. Walang katumbas na halaga. Pag nakakabasa po ako ng mga ganitong mga messages and comments, sabi nga po nito ni Makan, inspirasyon po kayo para sa akin Sir Perds. Lagi ko pong sinusubaybayan ang mga videos mo. Soon andyan na rin ako sa Canada. Sana magkita tayo dyan. Pag may time po kayo at turuan nyo po ako kung paano mag vlog. Salamat po sa mga videos nyo. Nakakagaan ng loob tuwing pinapanood ko mga videos nyo. Ang dami ko pong natututunan sa inyo. Sabi naman ito ni Nox Maliwat 2965, subscribe agad, ito ang may kapupulutan ng inspirasyon. Sabi naman ito Nick Balento 5034, sir, inspirasyon po kita, inspirasyon ka ng lahat ng Pilipino. Grabe naman yung kabayan. Maraming salamat po, maraming salamat. Sabi naman ito ni Diego TV Gonzales, ayos Idol Perds, nahook ako simula nung napanood ko yung very inspiring na vlog mo. Binabalikan ko lahat ng old vlog mo, isa kang buhay na inspirasyon Idol, keep on vlogging and sharing. So ito po yung mga bagay kasi na nagtutulak sa akin para magpatuloy. Kaya may times lang talaga na nadidrain ako, wala na akong maisip. Tapos may mga siyempre tao lang po tayo, may mga personal problem din ako na pinagdadaanan. At saka hindi lahat ng oras ay dito ako sa vlog nakatutok, may trabaho din akong inaayos. Kung bago po kayo dito sa channel ko, I'm sharing my personal life experience, daily life experience here in Canada.
naranasan ng kababayan natin, kasi kalimitan po dito ng mga namimit ko, yung iba, Purge, share mo naman to, share mo naman to. May mga tumatawag po sa akin, saan kita pwedeng makontak? Purge, share mo naman to. So sineshare ko po sa inyo yung pinagdaanan ni ganito ni ganyan, para hindi po maranasan ng iba na nag-expect na pagdating dito ng Canada ay maganda kagad yung buhay. Kasi yung iba po nahihiya, pag gusto kong interviewin, nahihiya po sila. Ngayon, gusto ko sanang gawa ng vlog yung mga highly recommended kong vloggers dito sa Canada. Gusto ko po kasing malaman ninyo na may ilan din po akong mga nakausap ditong vlogger na talagang actually hindi lang vlogger sa YouTube, even sa Facebook, na alam ko naman yung purpose nila. Inamin naman nila sa akin, hapit na hapit silang gumawa ng video, ng content because of money. Kumikita sila. Yung iba naman po, kahit na kung natatandaan yung isang vlog na ginawa ko na nabaon sa utang dahil sa brand new car. Sabi nga nila, may mga comment dyan, basahin nyo na lang po doon sa comment ng videos na yon. Sir, yung vlogger na sinasabi mo na nabaon sa utang sa car sa Canada, kasinungalingan po yan. Yung car na sinasabi niyang isinauli niya ay nadito pa rin yung car. Hindi naman talaga niya sinauli. Gumagawa lang siya ng content na kasinungalingan para lang may maging content. Well, anyway, para sa akin po, it doesn't matter. Kasinungalingan o hindi, para sa akin po, yung vlog na yon is makakatulong sa kababayan natin to decide kung anong uunahin nila, brand new car or second hand car, kung paano sila makakaipon. Para sa akin po kasi, lahat ng vlogger po dito, may iba-iba pong diskarte. Kasi yung iba talaga, ang purpose nila is kumita, yung iba naman magbibigay ng inspirasyon, yung iba, ang purpose po naman nila, magpasikat, iba-iba po. Ang responsibilidad po natin ay nasa ating manonood. Nasa ating pong manonood. Ngayon, kung hindi nyo po gusto yung isang content creator, yung isang vlogger, kindly unfollow po kung hindi nyo gusto. Kaysa makapagsalita po tayo ng masasakit sa kapwa natin, i-unfollow nyo na lang po. Kung nabibisit kayo, laging lumalabas sa news feeds nyo, i-unfollow nyo na lang po. Kasi po may isang vlogger dito na dati hinahangaan ko bago ako dumating ng Canada. Inspirasyon siya para sa akin. Then nung dumating ako dito, alam naman po nyo yan, yung matatagal na ditong subscriber ko na may mga pinagdaanan ako hindi maganda sa kapwa natin Pilipino, may abuse sa employer, naranasan kong naghanap ako ng LMIA, pahirapan talaga yung paghahanap ko dito ng LMIA, kung saan ako umiikot hanggang sa nakahalipat ako. So yan po ay pinagdaanan ko. Ngayon yung vlogger na hinahangaan ko, nagkaroon kami ng contact, so magko-collab sana kami. Kaya lang na-disappoint ako kasi nga nung time na yon, ang gusto lang ilalabas niya dun sa vlog niya na kwento ko is yung magaganda. Wag ko na daw i-share yung pangit na experience, yung mga bad pinagdaanan ko. Sabi ko, ha? So for me, parang hindi tama. Kasi gusto ko malaman ng tao na hindi lang maganda yung pinagdaanan mo, puro maganda. Kailangan malaman nila lahat, yung good things and bad things na nangyari sa'yo dito, para kahit pa paano may idea sila, if possible mangyari din sa kanila, may idea po sila. So marami pa kami, we have some issues na parang hindi kami nagkasundo, na parang gusto niya puro magaganda lang yung ilalabas doon sa vlog niya. Lately na hindi lang pala ako yung naka-encounter noon, may mga nakausap din ako, and then may nag-comment doon sa videos kong ginawa na sabi nga niya nakasubaybay din pala siya doon sa vlogger na yon. Before daw puro no sugar coat, but then nung tumagal naging sugar coat na, kaya hindi nag-unfollow na din daw sila. Kasi may mga na-notice din ako kung paano siya unti-unting nag-iba. Kasi may mga pinopromote na rin siyang mga kung ano-ano. May mga vlogger naman ako nakausap na talagang hapit na kailangan everyday may upload. Kahit minsan parang, sa totoo lang sa akin po, kanya-kanya po tayo ng opinion. Pag binabasa ko po yung mga comment dun sa kanyang mga videos, is puro ang dami na talaga ng basher. Sabi ko, grabe. Even sa iba't ibang platform, kasi may bato din siya sa TikTok at saka sa ibang binabasa ko, sa dami ng mga sinasabi niya na parang, para sa akin po puro negative na kasi yung comment. Sa sobrang dami, parang pagbabasahin ko lahat yung comment, ang dami na naggalit sa kanya. Nasabi sa kanya, ako ang tagal ko na dito sa Canada, mali yung mga sinasabi mo, ako ganito sa Canada. Sabi niya ganito ganan. Bakit paano mo nasasabi yan? Sa experience mo lang yan. Basta puro negative na yung mga comment against na doon sa mga sinasabi niya. And then nung nakausap ko naman siya, sabi niya sa akin, okay lang yan, more bashers, more money. Sabi ko, okay, kasi money yung habol niya. Pero para sa akin po ito, magkakaiba po tayo ng pananaw sa buhay.
Sa akin nga po kasi, kung pera nga habulin ko, tama po yung katwiran niya sa akin, more bashers, more money. Kaya lang po kasi ayokong magtanim sa utak ng tao na kumikita nga ako ng pera pero ang daming galit sa akin. Kasi alam niyo po yung buhay ng tao, baka mamaya natutulog na lang sila, iniisip nila yung galit nila sa akin. Kasi ang gusto ko po maging inspirasyon sa tao. Ayoko po nung kamuhian nila ako na parang lahat nung nababasa ko sa comment is puro bashing na lang. Kasi nga parang naghahabol ako sa pera. Ay ang katwiran po nung iba kasing nakausap ko dito, more bashers, more money daw. Ay sabi ko, sige. Kaya nga po sabi ko sa inyo, hindi ko na po isa-isahin, napakarami na talaga, as in na obserbahan ko, napakarami na ng vlogger dito. At napansin ko po kanya-kanya po sila ng diskarte. Then gusto nyo bang makarating sa Canada? Follow for more. Sabi ko, asan yung ano doon, yung matututunan? Wala naman, sabi ko gano'n. So yung iba nagpaparami na lang talaga ng followers. So lumalabas yung katotohanan, yung ibinibigyan niyang advice hindi niya talaga pinagdaanan. So marami po ako na-encounter dito na bigla-biglang alam yung ganito, pero ang totoo hindi naman yun yung pathway niya. Kung napansin nyo po, hindi ako masyado bablog about doon sa mga hindi ko pathway, kasi nga po hindi ko po pinagdaanan. Ayokong magmagaling doon sa isang bagay na hindi ko pinagdaanan. Iba't ibang vlogger, iba't ibang diskarte. At totoo lang po, kung iniisip nyo na hindi niya alam yung sinasabi niya, kung iniisip ninyo na pera yung inahabol niya, kung iniisip nyo na walang katotohanan yung sinasabi niya, so hindi na po kay responsibilidad na po nating mga manonood kung sino yung ipapalo natin dito sa Canada. So hindi na po natin dapat problemahin, napakarami ng vlogger, kung sino-sino na yung mga vlogger nagsulputan, yung iba nagpaparami lang ng followers. Nasa sa inyo po yan kung sino yung ipapalo ninyo. I'm not saying na ako po yung perfectong vlogger, pero para sa akin po kasi gusto ko lang ma-share yung mga nangyayaring katotohanan dito at yung buhay ko dito sa Canada. Sabi ko nga po sa inyo, nagpapasalamat po ako sa inyo kasi totoo, aminin ko po sa inyo, kumikita ako. Alam nyo po, yung extra kita ko po dito sa vlog, may mga tinutulungan po akong tao, hindi ko na po para banggitin kung ano-ano, kung sino-sino. Minsan may mga magme-message dyan, yung mga hindi naman ibang tao na kailangan ng panggatas ng anak, sesendan po ako ng pictures nung empty, nalalagyan ng gatas ng anak, tas nawala ng trabaho. So kahit pa 2,000, 3,000, 4,000 abutan po natin. Meron namang nag-message sa akin na talagang agaw buhay, sendan po natin ng pera through GCash. Meron naman pong mga, kaya lang po sa totoo lang po minsan kasi parang nade-drain din ako kasi minsan after mo matulungan mga ilang linggo, mga ilang buwan, may kasunod ulit, pati ba naman pang handa, pang alak hingin na sa akin, pa birthday daw. Sabi ko, my God, yun po yung mga hindi ko na Kaya po sa totoo lang, nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay sa channel ko. Kahit para sa akin is pucho yung mga video ko na naishishare sa inyo, nakasubaybay pa rin po kayo. Nagpapasalamat din po ako doon sa mga patuloy na sumusuporta at nag-i-sponsor sa akin. Kahit paano po nagkakaroon tayo ng ekstrang kita, at kahit paano nagkakaroon din ako ng mga gamit na dumarating. Kasi sponsor nga, may mga libreng dumarating sa akin. Alam niyo po lahat ng yan, yung binibigay sa akin blessing ni Lord, binabalik ko din po sa tao. At kung ito po yung paraan para makatulong ako sa inyo na mabuksan at mamulat kayo sa katotohanan na realidad dito sa Canada, yung pagwa-warning sa inyo, kaya lang even matitigas pa din po ang ulo ng iba, wala na po tayo magagawa. Hindi naman po, sabi nga nung isang nag-comment sa akin, Sir, alam kong maganda yung intention mo, pero hindi kasi Lord, hindi mo may isa-isa lahat ng tao, matitigas ang ulo nila. Kahit nga si Lord hindi kayang isa-isahin ng tao. Sabagay, may punto siya, sabi nga niyang ganon. So ito nga po, gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta ninyo sa lahat ng mga videos ko, na yung iba na inspired, at yung sasabihin ko naman po sa inyo, malaking bagay po sa akin yung pumapasok dito sa YouTube ko at doon sa mga sponsorship na natatanggap ko, dahil marami po ako natutulungan. Yun nga lang po, please, yung pong mga personal ninyong mga lumalapit sa akin ng tulong na ultimo pang alak ay hinihingi po, ay hindi ko na po maibibigay yan. Ang totoo po niyan, yung mga sponsorship tinatanggap ko po, marami po kasi may mga email ako natatanggap na gustong makipag-collab, may bayad, may ipopromote, yan. Okay po ako doon. Pero one thing na hindi ko po ina-accept is yung sugal. Kung napansin nyo po, lahat ng video ko walang sugal. Kung talagang pera lang po yung hahabulin ko, mga kabayan, igagrab ko na po yung mga nag-i-email sa akin. Actually, pito na. Lahat ng video ko, lalagyan ko lang sa dulo ng promotional video na i-endorse ko yung sugal. Pero ayoko po. May pera na ibibigay sa akin, pero ayoko po. Dahil alam ko na yung ibang kababayan natin, yung perang pinaghirapan nila ay mapupunta lang sa sugal.
ay which is ayoko naman po mangyari, kasi may instead na gamitin nila sa tama yung pera nila, wala pong nananalo sa sugal. So pasensya na po kayo, magkakaiba po tayo ng pananaw. So hanggang dito na lang siguro guys, kasi pupunta po muna ako ng Costco. Sana guys may natutunan kayo, pasensya na din kayo kasi ngayon pa lang kami nag-start mag 2Ship, and ngayon ako nagbabawi. Hope na makagawa ko ng mga mas interesting at mas makapupulutan ng aral na video sa mga susunod na araw. So don't forget to subscribe, like and share this video para kahit papano may idea kayo sa mga nangangarap makarating dito sa Canada. I love you all, God bless you all, salamat po sa pagsuporta, mabuhay kayo lahat, bye bye.